Dahil sa disappointment ng Team USA sa FIBA World Cup, sunod-sunod na ang mga speculations at mga dream lineups para sa Team USA sa Olympics. At ang unang dominong nahulog, itong pag-commit ni LeBron James para sa Paris 2024 Olympics. Sa video ito, pag-usapan natin sino-sino yung mga posibleng pwedeng maglaro sa Team USA sa Olympics at ano kaya ang ibig sabihin ng move na to sa basketball world. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin tong video na to. Redeem Team 2.0. Ang pagkatalo ng Team USA sa world stage ay well documented. Lalong-lalo na this past few years nung mabigo silang makamit ang FIBA World Cup. Ang masakit dito, 2 straight years na rin silang walang podium finish. Nung 2019 nga ay pang 7 sila at netong recent 2023 ay pang number 4 ang kanilang standing. Kaya talagang nakaka-alarma to para sa Team USA na kinikilala at tinitingala bilang isa sa mga pinakamagagaling na kuponan sa buong mundo. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si LeBron James para ipakita ang kanyang commitment sa Paris 2024 Olympics. Ilan din sa mga rumored players na sasali ay itong si Steph Curry, Kevin Durant at itong si Anthony Davis. Para kanila Curry, LeBron at Durant, ito na ang kanilang swan song or yung last dance nila pagdating sa international stage. Dahil pagsapit ng Olympics, si LeBron James ay 39 years old na, si Steph ay 36 years old at itong si Durant ay 35 years old na. At kung sakaling kasali nga itong si LeBron, Curry at Durant, silang tatlo ang magiging mukha nitong bagong Redeem Team 2 na ito. Pero sino pa sa tingin ko ang mga players na sasali? So meron na tayong LeBron, Curry at Durant. Tapos nandiyan na rin si Anthony Davis. Rumors din na sasali si Kyrie Irving, Draymond Green, Damian Lillard, Devin Booker at si De'Aaron Fox. All in all, yung mga nabanggit ko ay 9 players na at kapag nag-commit nga itong mga to, talagang makukuha sila. And based sa mga nabanggit ko, ang kulang nila ay big man. So tingin ko si Joel Embiid sasali yan kapag natuloy itong lineup na to. At yung dalawa, wild card na lang yun. Kung mabuo tong team na to, isa na naman to sa mga pinaka-talented roster na ilalabas ng Team USA. Pero kamusta kaya sila sa world stage? Possible problems. Kung yung mga nabanggit kong players ang sasali, sabihin na natin yung 10 players na nabanggit ko, scoring won't be a problem kasi yung mga nabanggit kong players can score 20 points kung gugustuhin nila. Pero itong mga to ang nakikita kong problemang haharapin nila. Ego, uncertainty, and chemistry. Simulan natin sa ego at alam naman natin ng mga superstar players, itong mga players na nabanggit ko. Alam natin na galing din sila sa masasakit na talo at disappointments. Kaya yung mga yan gigil bumawi. Para mag-work ang ganitong lineup, lalong-lalo na meron silang gustong patunayan at merong pinaglalaban, no? They need to check their egos out of the door and play as a team. Dahil nakita nga natin last FIBA World Cup na hindi sapat ang individual talents lang. Kailangan kung gaano kayo kagaling individually, ganon din kayo kagaling as a team. Next factor, uncertainties. Ang 2024 Paris Olympics ay gaganapin mula July 26 hanggang August 11, 2024. At napakatagal na panahon pa yan. At lagi nga nating sinasabi, no, maraming pwedeng mangyari. With the NBA season nearing its start, dito na nga papasok yung mga uncertainties na sinasabi ko. Hindi natin alam kung sino yung magiging healthy by the time of their training camp at etong Olympics. Hindi rin natin alam kung sino yung mga available at yung mga nagsabing magkukumit. Sigurado ako may mga magbaback out dyan kaya sobrang clouded pa with uncertainties etong Team USA na to. At ang huling uncertainty na nakikita ko, no, can LeBron, Curry, and Durant still hold up sa kanilang competition given their age and their bodies after the grueling NBA season? At last factor ko is chemistry. Madaming beses nang napatunayan ng Team USA na kahit pagsama-samahin nila yung mga superstars nila, they can make it work para sa Amerika. Ang tanong ko lang, will this core do the same? Alam naman natin na iba yung panahon noon at ngayon. At meron tayong mga public beefs na alam, katulad ni Draymond Green at ni Kevin Durant. Mahaba pa ang tatakbuhin itong NBA season kaya hindi pa natin alam kung sino yung mga magkakainitan pa dyan. Yung mga ganyang bagay ba? Final thoughts. Team USA will always be a promising strong team at
Lalong-lalo na sa hype na binibigay nila ngayon, no, talagang isa to sa mga aabangan natin pagdating ng Summer Olympics. Ang hiling ko lang, sana yung ibang teams hindi ma-intimidate dahil ako personally, gusto kong merong makakumpit talaga sa United States at patunayan nila na yung basketball ng Amerika ay hindi nalalayo sa basketball sa iba pang parte ng mundo.